Denzel POV. Hindi ako mapakali habang nakaupo. Kasalukuyang bumabiyahe ang chopper namin pa Manila. Nanginginig ako. Nanunuyo ang lalamunan ko at naiiyak. Kinakabahan ako. Hindi ko alam ang nangyayari, pero gusto ko nang makarating kaagad sa anak ko. Sino ang batang iyon? Bakit kamukha ko siya? Anak ko siya. Walang duda. Nang isend sa akin ni Youthase ang picture ng batang lalaki, nabitawan ko ang cellphone ko. Halo-halo ang nararamdaman ko. Napapayok ako. Masaya ako. Masayang masaya. Pinunasan ko ang mga luhang nalaglag sa mga mata ko. Nagagalit ako. Sobra, pero kapag naiisip ko na anak ko siya, na siguradong akin talaga siya. Natutuwa ako. Binabalot ng takot at saya ang puso ko. Takot dahil baka ipagtabuyan niya ako. Masaya dahil posibleng siya ang anak ko. Nanginginig ang kamay kong napahilamo sa mukha. Napangiti ako at napahagulgol ng iyak. Buhay ang anak ko, buhay siya. Nang makalapag ang chopper, hindi na ako nag-aksaya ng panahon, at pumunta na ako sa kondo ko. Nag-text sila Youthase na kinuha daw nila ang bata, at dinala doon. Sa ngayon ay wala pa daw na alam si Christina, dahil nasa trabaho ito. Ang bata lang ang naiwan sa bahay. Bakit niya iniiwan ang anak kong mag-isa? Pabalibag kong binuksan ang pintuan ng kondo. Napatayo silang lahat. Unang dam ako ang paningin ko sa batang lalaki, na namumula ang mga mata. Nakatitig siya sa akin. Nakatitig ako sa kanya. Nagkatitigan kami. Malalaki ang hakbang ko na lumapit sa kanya. Umupo ako para magpantay ang mga mukha namin. Wala siyang sinabi. Nakatitig lang siya sa akin. Napangiti ako at nanginginig ang kamay, na hinawakan ang pisngi niya. Pinagmasdan ko siyang maigi. Hindi na kailangan pang magpa-DNA dahil alam kong akin siya. Halatang akin siya. Akmang yayakapin ko siya, nang umatras siya. Napasinghap kaming lahat. Hindi ako nakapagsalita. Sino ka ba? Uuwi na ako. Pauwiin niyo ako. Malamlam ang mga mata kong tinignan siya. Umiiyak na siya ngayon. Ako ang daddy mo. Marahan kong sabi. Ayoko siyang biglain, but I want to be with him. I want to hold him, to hug him, and kiss him. My child, my baby. Hindi ikaw. Akmang tatakbo siya, nang hilahin ko siya payakap sa akin. No, ako ang papa mo, anak ko. Umiyak siya ng umiyak, at pinagpapalo ang likod ko. Napaiyak din ako at niyakap siya ng mahigpit. I'm sorry, I'm sorry. Iniwan mo kami, ayoko sayo. Mas lalo ko siyang niyakap ng mahigpit at umiling. Hindi ka gusto. I'm sorry wasn't in my mind that time. Napasulyap ako sa apat na kol-okoy. Nakaiwas sila ng tingin, at namumula ang mga mata. Nagbara ang lalamunan ko. I'm sorry babawi si Papa, pangako. Love you, baby ko. Ayoko sayo. Patuloy niya akong pinapalo, at pilit na gustong makawala sa akin. Pero hindi ko siya hinahayaan. Ayoko. Hindi na sila mawawala sa akin. Mas niyakap ko siya. Ibinaon ko ang mukha sa leeg niya at bamulong. Natigilan siya sa binulong ko, kaya napangiti ako. Gagawin mo yun. Malot ang boses niyang sabi. Tumango-tango ako, at mas lalong inilapit ang mukha sa leeg niya. Ang bigat ng dibdib ko, pero gumagaan kapag naaamoy ko ang amoy niya. Ang amoy ng anak ko. Gagawin ni Papa iyon, mahal na mahal kita, kaya gagawin ni Papa yun. Lalong siyang umiyak at niyakap ako ng mahigpit. Mas napaiyak din ako sa sinabi niya. Papa ko, huwag mo na kaming iiwan. Umiling ako. Hindi na baby ko, hinding-hindi na. Huwag ka nang umiyak, nasasaktan si Papa kapag umiiyak ka. Mabilis akong tumayo at binuhat siya. Isinubsob niya ang ulo sa leeg ko, habang patuloy na humihikbi. Hinimas ko ang likod niya, pilit na pinapatahan. Pumunta ako sa kusina habang karga-karga siya. Kumuha ako ng tubig at pinainom sa kanya. Uminom lang siya ng tuhig, at muling bumalik lang ito sa pagsobsob sa leeg ko. Makalipas ang ilang oras, ay nakatulog na siya sa mga bisig ko. Ni ayaw niyang bumitaw. Napangiti na lang ako, at hinalikan siya sa noo. Muli akong bumalik sa living room kung nasaan sina Errol. Umupo ako habang nasa bisig pa rin ang anak ko. I don't even know his name. What his name? Tanong ko sa kanila. His name is Ace Garrel Rivas, but they call him as Errol, si Rexter ang sumagot.
Napangisi ako at malamig silang tinignan. Pinalagatok ko ang aking leeg. Rivas. Inis na umasik ako. That surname again. Nakakairita. Talaga ang username na gamit nila. Change it. Malamig na sabi ko kay Rexter. That Rivas surname? Nakakairita. Nababanas na akong marinig na karugtong ng mga pangalan nila iyan. It not suits to his name, even to her it should be, Ace Gerald Walker na sabi ko. Mariin at Bonas. Muli kong pinalagatok ang leeg ko. And now, isang nakakatakot na ngisi ang kumawala sa labi ko. It's payback time. She should be hide now. She wake up the sleeping ano. Napangisi sila Chrysler sa akin. With wow, Youths added. Dinala muna namin si Errol kay Tito Castor, ang daddy ni Aiza. Mas mabuting nasa kamay ito ng kamag-anak namin, kaysa sa iba. Mas mapapanatag ako. Noong una nagulat sila, pero nang ipaliwanag namin sa kanila ang nangyari. Nagalit din sila. Sinabi nilang magbayad ang dapat na magbayad. I will make sure of that. Nag-retired na si Uncle Riker sa pagiging general ng bansa, pero marami pa rin siyang kakilala at connection. Humingi na din kami ng tulong. Papunta na kaming 5 sa presinto, dahil nahuli na nila ang babaeng iyon. Ang babaeng nagsabi na patay na ang anak ko. Nagpatiimbagang ako nang manumbalik sa akin ang nangyari. 6 na taon na ang nakalipas. Nagmadali akong makabalik sa hospital, nang tawagan ako ni Wina, at sinabing nawawala daw si Christina. Wina, nasaan si Christina? Nasaan siya? Sir, hindi ko po alam, pagbalik ko wala na po siya, tapos iniwan niya po ito. Napatitig ako sa envelope na may lamang divorce paper. Kinuha ko ito at binuksan. Napatitig ako sa pirma niya. Nalukot ko ito at inis na pinunit. Napasinghap si Wina. Malamang nagtataka siya kung bakit ko ginawa iyon. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Kusang gumagalaw ang katawan ko. Hanapin mo siya. Opo sir, delikado, baka mapaano si Ma'am Christina, pati ang ipinagbubuntis niya. Natigilan ako, ano? Ipinagbubuntis. Buntis siya. Bigla akong nawala ng lakas. I felt my body trembled. Opo sir, bakit ngayon mo lang ito sinabi? Sorry po, sir. Napahilamos ako sa mukha, at sinabihang tumulong sa paghahanap kay Christina. Tinawagan ko na rin si Uncle Riker, at humingi ng tulong. Akmang aalis na ako ng hospital, nang may tumawag sa akin. Mr. Walker, inis kong nilingon ang isang babaeng doktor. What? Kunot noo kong tanong. Ako po si Doktora Angelica, an OB-GYN doctor. Natigilan ako at napatingin sa maliit na jar na hawak niya. Hindi ko na po kasi makita si Mrs. Walker, naiwan niya po ang abo ng anak ninyo. Natulala ako sa sinabi niya. Nanginginig ang kamay kung tinanggap iyon. Hindi ko matanggap, hindi ko matatanggap na patay na ang anak ko. Ni hindi ko man lang nalaman na may anak ako. Nalaman ko pa kung kailan wala na siya. Kahit abo na ang anak ko, ay inilibing ko pa rin siya. Hindi ko alam ang gender niya, kaya inassume ko na babae siya. I wanted to have a daughter. Wasted. That's what I am for the past 6 years. Hindi ko na nakita si Christina. Siguro galit siya sa akin. Siguro kaya siya umalis ay dahil sa nangyari sa anak namin. Namatay ang anak namin dahil sa akin. Ako ang may kasalanan. Muli kong pinalagatok ang leeg ko, at malamig na tumitig sa babaeng ngayon ay nasa harapan ko na. Bakas ang takot sa mukha niya. Nice to see you again, Doktora. Mr. Walker, napangisi ako. Mabuti naman at naaalala mo pa ako matapos mo akong lukuhin. Napahagulgol siya ng iyak. Maawa na po kayo sa akin. Ayoko pong makulong. Nanunuyang akong nagsalita. Maawa. Sana naisip mo yan dati noong niloko mo ako. Inutusan lang po ako, maniwala kayo, inutusan lang ako. Nagdilim lalo ang mukha ko, at matalim siyang tinignan. Sinong nag-utos sa iyo? Sino? Sigaw ko sa kanya. Si Mrs. Christina po. Kasabay ng pagkasabi niya ang pagsakal ko sa leeg niya. Napasinghap sila. Nawala ng kulay ang mukha niya, at pilit na tinatanggal ang kamay ko sa leeg niya. Come again. I sharply said. Totoo po siya po ang nag-utos. Lalong humigpit ang pagkakasakal ko sa kanya. Denzel, tama na yan. Baka matapos mo siya. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Errol.
Inilapit ko sa babaeng doktor ang mukha ko, at mariin siyang sinakal. Sa oras na malaman kong nagsisinungaling ka na naman, bumumuna ang pasasabugan ko. Malakas ko siyang binitawan, at muntikan na siyang matamba, pero wala na akong pakialam doon. Maniwala ka, siya talaga, wala naman akong motibo para lokohin ka, siya lang ang meron. Hinihingal na sabi niya. Hindi ko siya pinansin at umalis na lang sa lugar na iyon. Ako na ang bahala sa babaeng yun, Denzel. Tumango ako kay Rexter. Siya na daw ang hahawak ng kaso, isa siyang lawyer. Mariin kong naikuyom ang mga kamao ko. Third POV. May pagmamadali ang paglalakad ng isang matandang lalaki, na may hawak na attaché case. Nang makita ang doktor ang babae na kanyang kliyente, mabilis siyang umupo at inis na sininghalan ito. Hindi ka talaga nag-isip. Lahat ng paghihirap ko sa iyong pag-aralin ka ay nauwi sa lahat. Ang dami mong pwedeng kalabanan, pero Walker pa talaga ang kinalaban mo. I'm sorry, Ninong. Your sorry won't change anything. Ang ninong ni Angelica ay isang abogado. Ito ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. At lahat ng iyon ay masasayang, dahil sa katangahang ginawa niya. Ngunit hindi siya makakapayag. Makakatakas pa siya dito sa kulungan. Hindi pwedeng ganito na lang. Ninong, makakatakas ako dito. Paano? Mariing tanong nito, Walker ang kinalaban mo. Napakagat ng labi si Angelica. Sa isip niya'y mas lalong hindi siya pwedeng magtagal dito sa kulungan, dahil hindi malabong malaman ng Walker na iyon, na nagsinungaling na naman siya. Iyon ang utos ni Raven. Ang sabi niya, hindi daw ako madidiin kapag si Christina ang itinuro ko. Dahil kapag siya siguradong sa kangkungan sila pupulutin. Naniwala siya kay Raven, pero sa oras na siya ang lokohin nito. Ikakanta niya ang dapat na ikanta. Nagkausap na sila ni Raven, at kapag hindi ito tumupad, magbabayad ito. Akong bahala, Ninong. May plano na kami ni Raven. Siguraduhin mong hindi ako masasabit dyan sa ginagawa mo. Angelica secretly rolled her eyes. Yes, Ninong. Christina POV. Kanina pa ako kinakabahan. Hindi ako mapakali. Pagod kong pinunasan ang mukha. Kanina pa ako pawis na pawis. Nakailang beses na din akong napabuntong hininga. Tawagan ko kaya si Errol para mapanatag ako. Mapanatag ako. Hindi talaga ako mapalagay. Good morning, Miss Christina. Napangiti ako at magalang na humarap kay John para batiin siya pabalik. Pero nawala ang ngiti ko, nang makita kong sino ang katabi niya. Walang emosyon sa mukha ang lalaki. Nakatitig ito sa akin, pero wala akong mabasa. Napalunok ako, bakit siya ganyan makatingin? Hindi naman masama ang tingin niya, pero bakit parang kakaiba? Guwapo siya. At kapag ganyan lalo ang mukha niya, lalong siyang gumagwapo. I blush. I wonder. Ano kaya ang ugali niya sa harap ng asawa at anak niya? Good morning, John. Good morning, Sir Kreiser. Nakabalik na pala si Sir. Nasaan na kaya si Denzel? Ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Bahagyang tumawa si Sir, kaya nanlaki ang mga mata namin ni John. Tigilan mo ang pamumula sa harapan ko, Miss Rivas. Baka mamatay ako ng maaga. Napalunok ako at namula na naman. Nakakahiya. Akala niya ata pinagnanasaan ko siya. Hindi naman. Ina-appreciate ko lang yung gwapo niyang mukha. We have a lot of things to do, we have to go, Christina. Tumango ako sa kanila. Nilagpasan nila ako. Sinundan ko lang sila ng tingin. Kumunot ang noo ko nang huminto si Sir, kaya huminto din si John. Humarap ulit si Sir sa akin at bumalik sa harapan ko. Oo nga pala, congrats. Congrats. Para saan po, confusely asked him. Ngumisi siya ng nakakaloko. Napaatras ako bigla. Mas lalo akong kinabahan. May anak ka na pala, ngayon ko lang nalaman. So, I congratulate you. Napasinghap kami ni John. Umuwang ang labi ko, at ang mga sumunod na sinabi niya ang siyang nagpang-inig at nagpahina ng mga tuhod ko. I saw my friend, Denzel, he's with your son, Errol. Actually nagtataka nga ako Bakit nandito ka pa? Samantalang papaalis na sila papunta sa isla ng mga Walker. Nabitawan ko ang map na hawak ko, hindi. Nanginginig ang labi kong sabi. Hindi ko pinansin ang mga ngisi ni Sir Kreiser. Mabilis akong tumakbo. Napaiyak ako. Saan dadalhan ni Denzel ang anak ko? Paano niya nalaman?
Nanginginig ang mga kamay ko. Nakinuha ang cellphone at tinawagan si Doc Raven. Pero hindi niya sinasagot. Unattended. Nasaan siya? Alam niya ba ang nangyari kay Ariel? Paano nakuha ni Denzel si Ariel? Bakit niya kukunin sa akin ang anak ko? Napakuyom ang mga kamao ko. Hindi pwede. Napahinto ako nang may maalala. Gusto kong sapakin ang sarili ko, dahil hindi ko man lang natanong si Sir, kung nasaan sila Denzel. Lalo akong napaiyak. Nailibot ko ang paningin sa bawat sulok ng kalsada. Sa kondo ni Denzel, mabilis akong sumakay ng taxi, at nagpahatid sa lugar na iyon. Kung dati isipin ko ang perang masasayang sa pagsakay ko ng taxi, pero ngayon ay hindi, anak ko na ang usapan. Hindi pwedeng mawala sa akin si Ariel. Mabilis akong bumaba sa taxi. Nang makarating sa building ng condominium ni Denzel, tumakbo ako at sumakay sa elevator. Nanginginig ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Mabilis ang paghinga ko. Hinawakan ng isa kong kamay na nanginginig, ang isa ko pang kamay na naging inig. Please huwag niyo pong ilayo sa akin ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Umusbong ang galit ko kay Denzel. Bakit kukunin niya sa akin ang anak ko? May anak na siya kay Chira, kaya bakit kukunin niya pa sa akin ang anak ko? Nang tumunog ang elevator, mabilis akong lumabas. Nang makarating sa kondo ni Denzel, paulit-ulit akong nag-doorbell. Bumukas ang kondo. Bumungad sa akin ang mukha ni Denzel na madilim. Nagtaghis ang mga bagang niya. What are you doing here? He emphatically said. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin. Nanunuya siyang ngumisi. Anak. Anak ko din siya, Christina. Napakagat ako ng labi. So, wala ka talagang balak na ipakilala sa akin ang anak ko. Itatago mo talaga. Tumulo ang mga luha ko. Mabilis ko itong pinunasan at inis na sinagot siya. Akin na ang anak ko. Mariin kong sabi. No, isasama ko siya sa akin. Naikuyong ko ng mahigpit ang mga kamay. Pumasok ako sa loob ng kondo niya, kahit na hindi niya ako pinapapasok. Pinigilan niya ako. Hinawakan niya ang braso ko, at pinaharap sa kanya. Umalis ka na, Christina. Hindi ako aalis hanggat wala ang anak ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Kapwa masama ang tingin sa isa't isa. Naputol lang iyon ng makarinig kami ng maliit na boses. Mama, humarap ako sa batang nagsalita. Napangiti ako. Ariel, ang ngiti ko ay nawala, nang akmang lalapitin ko siya, pero umatras siya. Mabilis na lumapit si Denzel kay Ariel at binuhat ito. Close sila. Paano nangyari? Ako ang mama niya, kaya ako ang pipiliin niya. Ariel, halika dito kay mama. Sumubsob ang mukha ni Ariel sa leeg ni Denzel. Napahikbi ako. Hindi ko alam kung may sinasabi ba si Ariel, pero parang oo, dahil napatingin sa akin ang blankong mukha ni Denzel. Bamuka ang labi ni Denzel.at may sinabi kay Ariel kaya tumango ito. Anong pinag-uusapan nila? Anong sinasabi ni Denzel? Nilalason niya ba ang utak ng anak ko? Sa akin sasama si Ariel. Marin kung nakagat ang labi ko, sa akin siya sasama. Bakit hindi natin siya papiliin? Natigilan ako. Papiliin. Pipili siya. Bigla akong natakot. Paano kung hindi ako piliin ng anak ko? Sa akin siya sasama. Umalis sa pagkakasubsob si Ariel sa leeg ni Denzel. Sorry mama. Pumiyok si Ariel. Kay papa po ako sasama. Napatulala ako. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Bakit hindi ako ang pinili niya? Ako ang mama niya. Bakit? Kay papa na po ako sasama. Tutal lagi niyo akong iniiwan. Kapag si papa po, lagi niya akong sinasama, hindi niya po ako iiwan. Hindi niya na ako iiwan. Napahikbi ako, Ariel. May binulong ulit si Denzel. Kaya tumango si Ariel. Ibinaba siya ni Denzel. Umalis si Ariel at pumasok sa isang kwarto. I was about to follow him, when Denzel blocked my way. Alis. Nagtatagas ang mga ngipin ko. Nagagalit ako sa kanya. Kinukuha niya sa akin ang anak ko. Ang sama mo. Nilalason mo ang utak ng anak ko. Ngumisi siya. Sa ating dalawa ikaw ang mas masama. Iniiwan mo ang anak ko sa orphanage. Anong klaseng ina ka? Bakit hindi siya sasama sa iyo? Simple lang, dahil iniiwan mo siya. Para mo na rin ipinaramdam sa anak ko na inabandona mo siya. Napaatras ako. Umurong ang dila ko. Pero ginagawa ko lang iyon para sa orphanage.
Ganon ba ang pakiramdam ni Ariel? Hindi totoo iyon. Napatingin ako sa pintuang pinasukan ni Ariel, at muling lumingon kay Denzel. Nagmamakaawa na ibalik sa akin si Ariel. Siya na lang ang meron ako. Ibalik mo na siya sa akin. Gusto ko ring makasama ang anak ko. Umalis si Denzel at pumasok sa kusina. Pagbalik niya may dala na siyang baso ng tubig. Nagtataka ko siyang tinignan nang iaabot niya ito sa akin. Just drink it first. Inabot ko ang baso. Malakas ang tibok ng puso ko. Uminom ako ng tubig. Let's make a deal. Deal. Nagtataka kong sabi. You want your son. And I also want my son so. Let's make a deal. I was about to speak when I felt dizzy. Nahilo ako bigla. Umikot ang paningin ko. Kumurap-kurap ako at napahilot sa sentido. Nabitawan ko ang baso. Nabasag ito. Napatitig ako doon. Anong meron sa ininom ko? Bago pa ako makasulyap at makapagtanong kay Denzel. Nawala na ako ng malay. May mga bisig na sumalaw sa akin. Hindi ko alam kung tama ba ang pagkakarinig ko sa sinabi ni Denzel. Hindi ko alam kung may sinabi ba siya. Sleep tight baby.